So, hi mga friends! Sa video ito, pag-uusapan naman natin ang heat cycle o kaya reproductive cycle or tinatawag din nating estrus cycle. Dito natin malalaman kung pwede nang i-breed yung aso natin, ano yung signs na makikita natin, and yung video ito pala is requested. So, kung gusto nyong malaman, ay syempre manood kayo. Like a Hellcat. So, yung reproductive cycle, o kaya naman heat cycle, o kaya naman estrus cycle, ayun yung pag-reach ng ating mga puppies ng puberty. So, magiging teenagers na sila imbis na mga bata pag sa tao. And then, yung mga aso, usually, nagkakaroon sila ng puberty pag 6 months na sila, 6 months old. Pero, yung 6 months old na yun is general. Yung mga smaller breed, possible na mas maaga sila, as early as 4 months. And then, yung mga giant breeds is mga 8 months to 2 years sila bago mag-first hit. Nangyayari ito 2 times a year. So, every 6 months yung pagitan. Pero, depende na naman ito sa individual na dog. And then, hindi kagaya ng ibang domestic animals such as cattle, yung ating mga aso, na may season sila ng breeding. Hindi nila pina-follow yun. And syempre, hindi advisable na ipamate agad yung mga aso na kareregla pa lang or yung mga aso na kare-reach nila yung puberty, yung mga 6 months or yung first hit. Dapat palipasin at least. Parang sa tao lang naman, kareregla mo tapos ayun, gusto mo na kaagad mga anak. Diba? Ang sama naman yun. And then, syempre, yung pinuproduce nila na egg ay hindi pa fully matured. And then, yung katawan din ng aso hindi pa rin mature para magkaroon na siya ng baby. Kaya hindi ina-advise sa first hit ay i-mate kaagad yung aso. Estrus cycle ay may 4 na stages. Yung first stage dito is yung proestrus, estrus, diestrus, and then anestrus. Yung proestrus, dito natin mapapansin yung aso natin na nagsiswell na yung vulva niya, nagkakaroon ng vaginal discharge na bloody, nag-change yung behavior niya, nagiging clingy siya, gusto niya lagi na magkasama kayo, and then ihi siya ng ihi. And then sa ihi ng mga asong ito ay meron tayong tinatawag na hormones. Yung mga hormones na yun, yung nag-a-attract ng mga male na dog para isignal na pwede na siyang ma-mate. Sa male naman, yung signs ng heat nila ay syempre parang medyo matamlay sila, ayaw na nilang kumain kasi naghahanap sila ng mate. And then, pag naamoy nila yung ihi ng female, gusto nila din ihian yung kung saan meron yung female kasi parang minamark nila na territory na nila yon. Kaya pag meron kayong aso na babae, in-hit siya, mapapansin nyo yung ibang aso na lalaki, ihi sila ng ihi sa inyong mga property. Kasi minamark nga nila na territory na nila iyon. Pero yung mga aso, kahit na nag-show sila ng mga gantong sign, hindi pa sila receptive sa mga lalaking aso or ayaw pa nilang makipag-mate. And then, usually, itong proestrus ay tumatagal ng 3 to 17 days. Ang average ay 9 days. So, yung second stage naman, ito yung estrus cycle. Ito yung alam natin na hit niya kasi dito na siya magiging receptive. Dito na din siya pwedeng mabuntis. And then, dito na kasi napoproduce yung mga ova. So, sa estrus cycle, nagbabago yung itsura ng discharge. Imbis na bloody, nagiging clear na siya o kaya straw-colored. And then, min-move na yung tail niya pag hinawakan mo dun sa side. Yun yung tinatawag nating flagging. Pag hawakan mo dito sa malapit sa puwitan niya, and then isiswing niya dun yung tail niya, pinapresent niya yung vulva niya para sa possible na mate. Ang estrus cycle naman ay naglalast siya ng 3 to 21 days pero average uli ng 9 days. Kaya nga ina-advise na pag nagdugo siya, ina-expect natin na proestrus stage na yun at naglalast yun ng 9 days at magbibilang ka lang ng 9 days uli, estrus na yun. Kaya ina-advise na 9 days ay doon na ipamate yung aso. Pero syempre kasi itong mga numbers na to ay variable. Kaya pwede natin gawin para masigurado natin kung tama nga ba. Itetest natin yung blood, titignan natin yung level ng progesterone, kung mataas ba ito or mababa.
And then, ang pwede din natin gawin ay siyempre yung vaginal smear. Sa vaginal smear naman, makikita naman natin kung ready na ba yung ating animal na mamit. So, yung third stage naman ng reproductive cycle ay yung diestrus. Sa diestrus naman, ayaw na nung aso na makipag-mate, okay na yung vulva, wala nang swelling, and then wala na ding vaginal discharge. And dito naman mapapansin natin kung nabuntis ba yung aso or hindi. So, yung diestrus naman ay tumatagal ng 60 to 90 days. Pero usually, ang sinasabi natin ay 60 days. So, yung fourth stage naman, ay yun yung anestrus. Yung anestrus is wala nang sexual activity na nagaganap doon. And usually, yun yung resting stage kung saan, syempre, nagre-rest naman yung body ng mga aso. And then, mag-prepare ulit sila sa next na cycle nila na magiging proestrus. So, yung anestrus ay tumatagal naman siya ng 100 to 150 days. And then, mapapansin nyo siguro ng mga numbers na ito ay hindi definite. Parang mga range lang sila. Mahirap talaga magsabi kung kailan dapat mag-hit yung aso. Parang yung mga sinasabi lang natin is mga estimation. Para malaman talaga kung totoo ay syempre kailangan ng mga vaginal smear, test yung blood. Pag sa proestrus, ang makikita natin ay dito ay mga mix of marami-raming klaseng cells. And dito naman sa estrus cycle, ang makikita lang natin ay mga cornified cells. Ito naman yung makikita natin pag diestrus at ito man pag anestrus. So, yung pagbubuntis naman ng aso or gestation period ng mga aso ay umaabot ng 63 days plus and minus. Pero usually, pinakamaaga is 58 days at ang pinakamatagal naman ay 70 days. And then, i-take note din natin na yung mga sperm ng mga aso, pag nag-ejaculate sila sa female, ay pwedeng mag-last ng 5 days. Kaya pag hindi pa nag-ovulate yung ating mga aso, then nasakayan na siya, possible na mabubuntis pa rin kasi nga tumatagal yung sperm ng mga aso doon sa body ng female. So, pag ayaw nyo na magkaroon ng puppies, ay syempre, alisin na, spay na natin para hindi na sila magkaroon ng accident kung ayaw talagang magkaroon ng mga puppies. And then, syempre, may benefits din naman yung pag-spay natin sa ating mga aso kasi inilesen daw nito yung possible ng mammary tumors. And then, hindi na siya magkakaroon ng pyometra. Yung other dogs kasi na matagal na hindi siya na-spay and then yung heat cycle niya, nagkakaroon siya ng heat cycle, hindi siya namimate, nagkakaroon ng infection dun sa uterus niya. And then pag may pyometra naman siya, ang treatment lang naman talaga dun din ay syempre spay na. So anong gagawin natin pag na-rape? Yun kasi yung tuning ng mga owner, na-rape yung aso nila. So, anong gagawin naman pag yung aso mo, hindi mo nabantayan, is na-mate siya. Yung may breed mong aso, na-mate ng askal, o kaya naman ayaw mo talagang magkaanak, niche mo, pero pag tingin mo, meron ng coital lock. Huwag nyo nang i-separate kasi syempre masakit yun sa mga aso, kawawa naman sila. Kaya kung talagang ayaw na, syempre, manganak yung aso, ay ipaspay na talaga. O kaya, loob nyo lang sa bahay. Huwag nyong hahayaang makalabas. Kahit na naka-cage yan, pag andyan sa labas, at may ibang aso, ay gagawa sila ng paraan para mag-mate. So, yun yung heat cycle sa mga ating alagang aso. Sana may natutunan tayo. And then, sana naintindihan din. So, kung may mga comments, violent reactions, may mga hindi pa ako nasabi, ay mag-comment lang. And then, kung gusto nyo talagang i-check up yung aso nyo para malaman yung precise na kailan na siya pwedeng i-mate, ay syempre ask your veterinarian.